offertory mamaya. Wala po tayong offertory mo. I-abot mo na lang po. Okay, ilagay mo na lang po. Sige po, ako lang maglagay. Buka na dito na yan. Good. 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 Parang may makaupo. Hindi naman. Pag may nakaupo.
itong kantang to para sa lahat ng Pilipino. Tayo na po't magkais at matulungan para malagpasan po natin ang bukla ito. Stay
Magandang umaga po sa ating lahat. Ilang paalala po sa pagdalo natin ng banal na misa dito sa Garden of Prayer. Una po, panatilihin po natin ang pagsusuot ng ating mga social mask. Pangalawa po, i-observe po natin ang ating physical distancing. 2 metro po ang layo sa bawat isa. At kung mapapansin po ninyo, pagpasok po, pag-akyat natin dito sa taas, ay kinukuha
tayo ng body temperature. So bago po tayo pumasok dito sa chapel, siguraduhin po natin na nakapagpakuha tayo ng ating body temperature at na isulat po natin yung ating mga details doon sa lab. Susunod po, ang ating communion po ay per row. Mauna po dito sa ating kaliwa at susundan po ng kanan. Isa-isa lamang po ang pagtayo. At makikita po natin may mga marka po tayo sa gitna, isang linya lamang po. Ang ating offertory naman po, wala po tayong offertory tuwing sa part po ng offertory. Kaya po yung mga gustong mag-alay, meron po tayong basket doon sa ating offertory table sa likod or maaari po mamaya paglabas natin. Tandaan din po natin, ang entrance po natin ay dito lamang po sa hagdan sa gilid ng chapel at ang ating exit po ay dito sa kanang part po ng ating altar. Yun lamang po at maraming salamat po. Handog namin itong kantang to para sa lahat ng Pilipino.
Tayo na po't magkaisa at magtulungan para malagpasan po natin ang pagsubok na ito. Stay home. Tara, sabay-sabay nating awitin. Sawari mo'y nag-iisa. Kanya-kanya, Ngunit di man nagsasama. kaya pang magkaisa. Sa pag-iingat, Isa sa ating dasal, laging nagpapakulang. na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal, We heal as one. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
Walang kapangyarihang ilayo ng alinmang nilalang, kapangyarihan at pangyayan, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang dakilang pag-ibig na siyang dahilan ng ating buhay na walang hanggan. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kagipitan? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsipayo po ang lahat. Ang tao ay sa salita ng may kapal sa pagkain ng kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na ay lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po nila upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila magbigay sa kanila ng makakain sila. "Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ng lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakul ng hati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang lakas sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Kumusta po kayo? Yung 18 linggo sa karaniwang panahon, napakaganda ng ating ebanghelyo. Yung dynamics ng ating gospel account ngayon ay isang magandang paalala sa atin sa maraming bagay, lalo na sa nararanasan natin sa kasalukuyan. Narinig natin na namatay si Juan Bautista. Sana ay alam na natin sa ngayon kung gaano rin kahit paano kamahal ni Jesus si Juan. Magkamag-anak yan. Pagkatapos si Juan Bautista rin ang nagbinyag sa kanya, di ba? Pagkatapos, sinasabi pa ng mga nag-aaral sa Biblia, naging estudyante ni Juan si Jesus. At some point, kaya malapit talaga si Jesus kay Juan Bautista. Tapos nung pinatay siya,
siguro ay ilang tao, nalungkot din yan si Jesus. Kaya nga, hindi kataka-taka na para bagang umalis siya ng mag-isa. Gusto niya sanang siguro mapag-isa at makapag-nilay. Siyempre kahit pa paano, kung nangyari ito kay Juan Bautista, maaari rin mangyari kay Jesus. At totoo nga, di ba? Nangyari nga, di ba? Kaya marahil yung pag-alis niya ng mag-isa, maraming kahulugan iyon. Ganun naman talaga, di ba, pag minsan, pag may problema tayo, gusto natin makapag-isip ng mabuti. Kaya minsan, nagre-recollection tayo, kaya pupunta tayo sa dagat, sa bundok, o kaya sa simbahan, o kaya sa cemetery. Gusto natin medyo mas ang ating mind mahalaga yun. Diba? Yung problema mo kailangan ng solusyon, tapos pupunta ka sa palengke, yung ibang tao, okay lang. Kaya lang ako, hindi ako ibang tao. Katulad din ako ng iba na sa ako sa pag-isip, punta siguro mamangkay pa pa. Pero para makapag-isip tama. Ganun nga ang ginawa ni Jesus. Pero pagdating niya dun sa kanyang pupuntahan, naroon na. Can you imagine? Ang ginawa pa rin at gumawa siyempre ng imbala. Ito yung tao para tapos bitbit niya pa rin yung kasamang sugatan din. Diba? Marami akong narinig na ito. Yung may problema, tapos tumalapit sa kanya din yung problema na ibang tao. Unahin, diba? Ang ganong kwento. At totoo yun. Ganun talaga pag kumilos ang kabutihan. Kahit na ikaw ay medyo nasasaktan, gusto mo rin tumulong pa rin. Ito tayong tinatawag na wounded healer. Diba? Saan yung mga namatayan, taong lumalapit pa sa kanila nang wala silang kamalay-malay. Yung nang tutulong, may problema pa lang yung tao. And yet, tutulungan. Yung pinaka-maganda nito ay yung dulo ng kwento. Pakain si Jesus. Siguro sa ngayon, alam ay narinig niya sa Jesus ay naging tao. Ano ang sabi nila sa maraming nangyari sa Biblia, isa ito sa talagang marahil, talagang totoo, nakasulat lahat yan ang mga ebanghelyo. At talagang si Jesus ay nagpakain ng ating relihiyon. Alam natin, Diyos siya mismo ang nagbibigay sa atin ng pagkain. Tayo ang nag-aalala, diba? Naaalala mo. Hanggang ngayon, medyo meron pa na gano'n na yung mag-aalay. Diba, pag mag-aalay sila na sa, diba, para pumahimik ang bulkan, ang Diyos ng bulkan, kumbaga. Ano? Nabago yun sa turo at aral ng ating Panginoon na ang Diyos mismo na sa atin ng makakasog sa atin, sa ating pangangailangan. Siya mismo ang nagbibigay ng inyong pawis sa ating upaw. Ang Diyos. Kaya nga kahit na yung 2 isda at 5 tinapay, diba? Kaya ang libo-libong katao. Ang punto ay siguro naman mga salita ito. Naupo niya sa damuhan ng mga
Tingala siya sa langit. Nagpasalamat sa lahat ng pamilya ng iyon. Isa ng mga nag-iisang pari. At mula iyon mismo na para ko rin sinasabi simula sa buhay na ang misa. Na ang buhay sabi ng mga tumat, walang misa. Pero wala rin misa kung walang simba. Vice versa. Sana ang pinupuri ko venerable mass without the church. Wala tayo. Kahit nasa bahay ninyo, pwedeng may misa kasi naroon kayo. Sana makita natin ang mabuti kung gaano kahalagang binibigay ng ating Panginoon ang bagay na ito sa atin. Marami tayong pinagdaraanan, medyo masakit at mahirap. Pero sana huwag tayong makakalimot, lumapit at dumulog sa Diyos. Lalo na sa banal na misa. Siyang magbibigay sa atin ng tunay at totoong kapayapaan para sa ating kasalukuyan. Maaaring sa kasalukuyan, hindi na natin kasama ngayon lahat ng ating mga mahal sa buhay. Hindi katulad noon, hindi ba naman? Pwede mong mabit-bit lahat. Ngayon, medyo hindi no? Pero kayo mga nagsisimba, bitbit niyo pa rin sana ang inyong pamilya sa inyong puso at sa inyong isipan. Huwag na huwag niyo silang bibitawan. Pagdadasal niyo sila palagi at idudulog sa Diyos na siya nagbibigay ng sapat na grasya para sa ating lahat. Ngayong ika-18 linggo sa karaniwang panahon, patuloy na tayong pagalingin at busugin ng Diyos na makapagin at maawain. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang na siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay inilibing. Nanawag si kinaroonan ng mga iba. Nang may katong araw at buhay na maguling, umakyat sa langit, nagluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula parito, hukom sa mabubuhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung paano kinahahabagan ng Diyos ang mga may sakit at binusog ang mga nagugutom, magtiwala rin tayong kaluludan niya ang ating mga panalangin. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa ating Santo Papa na si Francisco, mga obispo, pari, diakono, relihiyoso at relihiyosa, magang pananawa nila ang kanilang tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at pagpapakumbaga. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga naglilingkod sa ating bayan, maging tapat nawa sila sa kanilang hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa ekumenismo at dialogo sa pagitan ng mga relihiyon,
Maakay nawa ng lahat sa liwanag ng katotohanan sa pamamagitan ng wastong turo at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga lukha at walang boses sa lipunan, maging bukas nawa ang lahat na tulungan sila ayon sa kanilang mga pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga may sakit, kahabagan nawa sila ng Diyos sa kanilang karamdaman, lalo na sina Ignacio, Jodeline Chavaria, Irma Reyes, Janina Andrea, at Jose Luboy Dagoho. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa mga namayapa nating kapatid, makasapit nawa sila sa buhay na walang hanggang Rolando, Deonila at Vizcaya, Ronalie Angela de la Cruz, Yolanda David, Yolanda Manlapas at Wilfredo Valera. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong kawan. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Renz Garden at na Roberto Garcia and family at para sa pasasalamat ng biyaya ng buhay ni Maria Gina Sison. Manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan idulog natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Isama din natin sa misang ito ang intensyon ni Bishop Deogracias Enriquez at ang kanyang mga kasama. Ama namin mapagpala, tingin mo ang mga pagsusumamo ng iyong sambayanan. Panatilihin mo kami sa iyong habag at pag-ibig upang makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Pinilin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang ibinawa ng Panginoon ang paglalakad sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapinabangalan sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Kita sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat at siya ay pasalamat. Ang manaming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ang aming pasalamatan at sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iran. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinundas ng katauhan ng Espiritu Santo unang aning bigay, ng anak mong nagdagat sa amin ang katayakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyaw ng papulit sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan.
ng Espiritu na ibanan ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay babaklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin mong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Bartolome na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Panahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pagkasing sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kanlagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalot sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal ni Maria, Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang tapat na esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiunawan namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuray sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid sa Diyos naman natin na sa langit, tumawag tayo sa Kanya.
Hinihiling namin gawin Diyos sa lahat ng masama, pagkalaban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tumayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos, nag-aalay sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na.
Ignacio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitirna ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihito ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay lakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Pagkabilin mo ng kapayapaan walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong hinihintuna ang paglaganap ng virus at ipagyanda kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-ahaling kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. tumutulog Kami sa iyong patnubay, mga nainaan ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. magsipayo po ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, aming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw. Upang kami hindi mo pinagkakalitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo at sa ng Espiritu sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Bibuho kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo tingatan ng Panginoon ngayon at magpanggan. Amen. Naway kahabagan na kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa na kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pananamisa, umayang taglay, ang dakila at tapat na pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.